Hindi, yun din ang, kasi yun naman, in aid of legislation, tapos yung mandate ng Blue Ribbon, maliwanag naman accountability of public officials. No? So, yun pa rin ang direction, wala mababasaan. So, pinacheck ko agad sa General Appropriations Act, kung meron bang insertion na nagkakahalaga ng 355 million pesos na intended para sa Bulacan. And we found one. Meron talaga. Hi boss, another video, another issue. Na naman tayo mga boss, eto na ang mga dapat malaman ng bayan. Senator Ping Lacson, ang bagong Blue Ribbon Committee, chairman ay meron na tuklasan sa sinabi ni Bryce Hernandez tungkol sa 355 million sa District 1 ng Bulacan at totoo na meron ganon nakitang insertion. Bago natin umpisahan ang video, huwag mo kalimutan mag-like, share at subscribe bossing. Push mo na rin notification bell. Salamat, sa bossing. independent commission no, na yet to be constituted. And katunayan, kagabi, nag-uusap kami ni Mayor Magalong kasi virtually, kasama na siya doon sa commission in whatever capacity. At ni Secretary Vince Dizon, no, I gave them, and also with to the Ombudsman, kasi nandito siya kahapon, yung acting Ombudsman na Vargas, dahil siyempre, legislation, may mga concerns siya pinapalo up. So, nung nabanggit ko sa kanya, binigyan namin siya ng USB. Yung lahat ng contents noong mga pieces of evidence, documentary, and whatever, na nabanggit ko sa aking dalawang privileged speeches. Dahil, alam nyo, bisita ko rin nung nakarang araw, nung isang araw pa, yung Anti-Money Laundering Council. Kasi meron din silang pinupurso na legislation. Napag-alaman ko, hindi sila pwede mag-freeze ng accounts unless merong formal complaint na na-file. So, knowing that and upon learning that, sinabihan ko si Secretary Vince Dizon na kung pwedeng madaliin yung pagpapile ng complaint, at the very least complaint, not necessarily information na ipapile sa korte, kundi complaint lang, para yung AMLAC can proceed na mag-freeze na kagad ng mga accounts ng mga individuals concerned. So do you think may enough na ho na mga evidence para makasuhan yung mga dapat kasuhan, sir? Yung nakalap naming evidence, open and shut cases, and I enumerated, di ba, nung Tuesday, yung mga pwedeng kasong isampa laban sa kanila. Yeah, malversation, true falsification. And mind you, pag yun ang i-file, ang threshold noon is 8.8 million. Pagka more than 8.8 million pesos, no bail yun. Kasi reclusion perpetua, 20 years and 1 day to 40 years ang hatol. So yun ang pwedeng i-file kagad sa DOJ. And yung 6713 at saka 3019, yung anti-graft or yung Code of Conduct, pati anti-graft, pwedeng isampa sa Ombudsman. And as we speak, si Secretary Vince Dizon, mabilis. Kasi kagabi lang kami nagkausap, kahapon actually, dahil sabi ko, pakuha mo na rito yung mga kailangan yung dokumento na para makapag-file ng complaint. Ano lang to, cover letter lang ang kailangan nito kasi nakakompile na lahat. At kanina, napakabilis ng umaksyon. At sabi ko, agad-agad, after ma-receive yung inyong copy ng complaint sa Ombudsman o sa DOJ, mag-request na kayo ng pag-freeze ng accounts sa AMLAC. At HDO din, sir? Sa tingin ko, mangyayari yan within the day. Sorry. So, sir, considering yung mga na-provide nyo ng mga documentary evidence, sino po yung mga una na makakasuhan ni na Secretary Vince Dizon? Yung sa second privilege speech, maliwanag yon, yung 5 BGC mga boys? signatories, Alcantara, Hernandez, Dumasig, JP de Guzman, JP Mendoza ba yan? Anyway, kumpisa ako kasi may mga aliases pati yung mga San Diego, pati yung mga kontratistang na-identify yung SIMS at saka yung IM, saka Wawaw. Sa first privilege speech, ganun din. May mga na-identify doon. And hindi naman ito yung parang hearsay, kundi mahilig kasi ako sa resibo Kapag gumalaw kami ng mga staff, sinisigurado namin na may kasamang resibo at pwede magamit sa pagpapile ng kaso. Hindi lamang sa pagpapile ng kaso, pwede magamit all the way sa prosecution
hanggang sa conviction. So yun sir, makakasuhan na, yun yung may pinaka-mabibigat na kasalanan na meron ng hawak na mabigat na ebidensya laban sa kanila. Correct, yung malinaw na malinaw. Yung pagpasok lang sa casino, meron na yon yung PD 1869, di ba, as amended. At yun, pwedeng itawid doon sa RA 6713. Pagkatapos yung malversation nga, yung using fictitious name or concealing true name, Article 178 ng Revised Penal Code. Meron ding karampatang parusa yon. And of course, yung paggamit ng mga ng fake na driver's license, yung umaksyon na rin yung LTO. No? Pero sir, kahit na sila ay makasuhan na, ipapatawag pa rin sila sa Senate hearing? Doon sa sasagawan yung definitely. Lalo na, sina Bryce Hernandez, lahat sila, yung BGC boys, papatawag namin yon. Sir, before RG, so sir, yung bang nasimulang direction ni dating Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta, yun din ang susundan nyo na direction o magbabago kayo ng direction? Hindi, yun din ang, kasi yun naman, in aid of legislation, tapos yung mandate ng Blue Ribbon, maliwanag naman accountability of public officials. No? So, yun pa rin ang direction, wala mababago. Yun lamang, siguro, kung ano yung matutuklasan pang panibago, ihahalo namin yun. No? Sasama. At magkakaroon pa ba, ma'am, part 3, yung inyong privilege speech, sir, o wala na? Depende. Ganun pa rin ang sagot. Depende. Kung mayroong mga bago, hindi yung uulitin lamang, similar or the same, yung mga flood control na ghost, ano na yun tapos na tayo doon. Kasi case studies lang naman yung ating ipinakikita. Parang pakita natin, ito ba'y microcosm noong nangyayari sa buong Pilipinas? It seems so, no? Dahil kanina lang, meron nagre-report na yung sa ibang bahagi ng Kapuluan, ganun din, mga ghost projects. Pero yon i-compile na lamang, pero hindi na para ihayag pa sa privilege speech kasi baka maumay na kayo. Kasi nga ang tanong ng iba, wala ba sa Mindanao, wala ba sa Bicol region, wala ba sa Visayas, na-focus lang daw sa Luzon? Actually meron, kaya lang hindi na namin sinama kasi repetitive na Ganun din Papakita tayo ng mainis lang kayo kasi butas-butas, substandard, mainis din kayo kasi ghost na naman. So hindi ba nakakaumay yun? Tama na yung nakita natin na talamak yung pag-violate o paggamit ng kabanambayan. Okay, RG. To what extent will you pursue yung accountabilities naman ng lawmaker proponents? First on the Senate and secondly in the House. Kasi nga po, yun na lang ang kulang. Alam na natin yung modus, alam na natin yung mga kasabwat doon sa alleged kasabwat doon sa DPWH, sa contractors. Yung accountability direction is towards na doon sa mga lawmaker proponents. So are you going to, number one, open the records of the BICAM to know who are the proponents? And number two, will you be recommending cases against fellow lawmakers, whether senators or congressmen? We'll always be guided by evidence. Kilala nyo naman ako, RJ. Kung masagasaan, masagasaan. Walang dapat santuin. Kasi kung meron tayong pagtatakpan, bakit pa tayo nag-iimbestiga? Bakit pa tayo? Although, in aid of legislation, pero meron kaming isi-share namin sa executive branch, whatever pieces of evidence na mag-gather para magamit, ma-put into good use. And again, yung pupurso namin yung sa WJ, yung lumabas sa pagdinig na allegation ni Bryce Hernandez na di umano, yung WJ magdadala o magdi-deliver ng obligasyon. Pag sinabing obligasyon, ito na nga yung lagay, di ba? So pupurso namin yon, and as we speak, meron kaming video footage ng CCTV footage na dumalaw dito talaga yung WJ. Ang pangalan niya Mina, ipapatawag namin yon. Kasi tatanungin namin, although may idea kami kung saan siya nagpunta rito, kaninong opisina ang dinalaw niya, pero ipapatawag namin para malaman natin kung kanino siya nagpunta, kaninong office at sino yung kinausap niya, para maliwanag whether or not staff ng Blue Ribbon yung pinuntahan o legislator yung pinuntahan, edi magpaliwanag yung kapwa senador kung siya ay napuntahan. Bakit nagpunta rito yung WJ? And kung idudugtong mo, lawyers call this circumstantial evidence, di ba? Na although kung standalone, wala ka makokonclude. Pero kung may alegasyon
na merong mambabatas o merong staff ng Blue Ribbon, staff ng Senado, na sinasabing i-deliver yung obligasyon. Pagkatapos napunta pa rito, August 19 yung petsa nung ng pagdalaw. This year, sir. And we found out also, this year, 2025, recently lang. And we also discovered, kasi pinatingnan ko agad, kasi binanggit ni Bryce Hernandez, exact amount, nagbagsak di umano, and I'm saying this is just an allegation, di umano ni Senator Estrada sa Bulacan, doon sa first district man kung saan. So pinacheck ko agad sa General Appropriations Act kung meron bang insertion na nagkakahalaga ng 355 million pesos na intended para sa Bulacan. And we found one. Meron talaga insertion na wala sa House version, pero lumabas ito do sa Senate. after BICAM. So maliwanag na either sa Senate version or sa BICAM yun na insert. Now, we would like to find out, kasi alam nyo naman yung kalakaran sa budget deliberation dito. Hindi mo pwedeng matukoy. Ito nga yung lagi kong pinaglalaban na identify natin kung sino yung proponents ng mga amendments. Kasi kung walang record yon, paano matutukoy kung sino yung legislator, congressman man o senador na nag-insert o nag-amend? Walang record eh. Ang record lang dito is a piece of paper, whether toilet paper or yellow pad or Hi MGA Boss, huwag niyo kalimutan mag-like, share, subscribe para lagi kayong updated mga boss sa mga balita sa ating bansa. Kaya ano pa, back to the news, mga bossing.